Isang basura. Iyan ang tawag ni Ruben sa asawang 10 taon siyang pinagsilbihan. Habang nilalasap niya ang halik ng kanyang sekretarya, hindi niya alam na ang matandang tinawag niyang pabigat. Ang ama ni Mirella ay may hawak na baril na hindi pumapatay ng katawan, kundi sumisira ng imperyo. Sino ang totoong makapangyarihan kapag ang isang retiradong general ay nagsimula ng kumilos para sa dangal ng kanyang anak? Abangan ang pagguho ng isang mapagmataas na hari. Masyado siyang boring, Lara. Kung hindi ko lang siya kailangan para magmukhang maayos ang imahe ko sa mga investors, matagal ko na siyang hiniwalayan. 10 years of marriage is like a prison sentence with no parole. Ang boses ni Ruben ay parang matalim na kutsilyo na humiwa sa hangin ng malamig na opisina. Walang pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang bawat salita ay may dalang laso na tumagos sa pintong bahagyang nakabukas, diretso sa puso ng babaeng nakatayo sa labas. Si Mirella ay nakatayo sa pasilyo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kulay pulang lunchbox. Maaga siyang gumising para ihanda ang paboritong adobo sa gata ni Ruben. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Sa loob ng 3 oras, matiyaga niyang hinalo ang gata hanggang sa lumapot. Iniisip ang matamis na ngiti ng asawa kapag natikman ito. Ang kanyang mga daliri ay may maliit pang paso mula sa mainit na kawali, isang maliit na sakripisyo para sa lalaking inakala niyang mundo niya. Ngunit ang bawat patak ng pawis at pagmamahal na ibinuhos niya sa pagkaing iyon ay tila naging abo sa isang saglit. Ang halakhak ni Lara, ang ambisyosang sekretarya ni Ruben, ay sumunod na narinig. Isang tunog na puno ng panunuya at tagumpay. Poor Mirella, wika ni Lara, na tila humihingal sa tawa. Kung alam lang niya na habang nagluluto siya, tayo naman ang magkasama. Hindi ka ba naaawa sa kanya, babe? She looks so haggard lately. Para siyang katulong sa sarili ninyong bahay. Why would I pity a woman who doesn't even know how to level up? Sagot ni Ruben. Maririnig ang kalansing ng baso, tila nagdiriwang. Habang tumatagal, mas nagmumukha siyang basura sa paningin ko. Lalo na ang tatay niyang uod-uod kung kumilos. Isang pabigat na matanda na walang silbi, kundi ang ubusin ng pera ko para sa gamot. Nanigas ang buong katawan ni Mirella. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklo. Tuyot na kahit ang sariling laway ay hindi malunok. Ang lamig ng aircon sa gusali ay hindi maikukumpara sa panginginig na nararamdaman ng kanyang mga tuhod. Ang lunchbox na hawak niya ay unti-unting dumudulas sa kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na bumubugbog sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang sumigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang malalim at madilim na kawalan. Ang 10 taon ng kanyang buhay, ang pagbebenta niya ng mga alahas ng kanyang ina para lamang may maipantayo si Ruben ng negosyo. Ang mga gabing hindi siya natulog para damayan ito sa mga problema. Lahat ng yun ay itinapon sa isang basurahan ng mga salita. Sa gitna ng kanyang pagtulala, isang marahang tapik sa balikat ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang kanyang ama, si Mang Teodoro, ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang matanda ay may bitbit na isang maliit na paper bag, ang gamot na naiwan ni Mirella sa mesa kaninang umaga. Ang mukha ng kanyang ama ay bakas ang pagod. Ang mga kulubot sa noo ay saksi sa mahabang panunungkulan sa bayan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling banayad. Mirella, anak, bakit hindi ka pa pumasok? Mahinang tanong ni Teodoro. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi nakasagot si Mirella. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa siwang ng pinto. Sa loob, nakita niya si Ruben na nakasandal sa kanyang marangyang upuan habang si Lara ay nakapatong ang kamay sa balikat nito. Ang eksenang yon ay tila isang maruming sining na sumisira sa bawat magandang alaala na binuo niya.
Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Lumabas si Ruben, mukhang nagmamadali. Ngunit agad siyang napatigil nang makita ang asawa at ang biyenan. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha, tanging inis at pagkadiri. Ano na naman ang ginagawa ninyo rito? Bulyaw ni Ruben. Tiningnan niya si Mang Teodoro mula ulo hanggang paa. Tila tinitingnan ng isang maruming basahan. I told you, Mirella, don't just show up here with that old man. Nakakahiya sa mga clients ko. Look at him. Ang dumi-dumi ng suot niya. This is a corporate office, not a charity ward. Ruben, anniversary natin. Pabulong na wika ni Mirella. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Anniversary? You think I care about that? Inagaw ni Ruben ang lunchbox mula sa kamay ni Mireya at walang pakundangan itong binitawan. Ang plastic na lalagyan ay bumagsak sa matigas na tile, ang takip ay tumalsik, at ang adobo na pinaghirapan ni Mirella ay kumalat sa sahig. Humalo sa dumi ng sapatos ng mga taong dumadaan. Tumingin si Ruben kay Mang Teodoro na noon ay nakayuko. Pinupulot ang gamot na nahulog din. At ikaw, matanda, huwag mo akong titigan ng ganyan. Wala kang silbi rito. Kung gusto ninyong magdrama, doon kayo sa labas. I have a company to run at hindi kasama sa budget ko ang magpakain ng mga taong parang linta kung kumapit. Tumalikod si Ruben at muling pumasok sa loob. Kasunod si Lara na nagtapon pa ng isang mapang-aping tingin kay Mirella bago isara ang pinto ng malakas. Naiwan si Mirella na nakatayo sa gitna ng pasilyo, sa harap ng nagkalat na pagkain at sa harap ng kanyang amang pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga binti. Ang katahimikan sa paligid ay tila sumisigaw. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang lalaking minsan ay kinatakutan ng mga masasamang loob, ang lalaking buong dangal na naglingkod sa bansa. Ngayon ay hinahamak lamang ng isang lalaking binuo ng kanilang pagmamahal. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina, naramdaman ni Mirella ang isang bagay na tuluyang namatay sa loob niya. Hindi na ito ang sakit ng pagtataksil. Ito ay ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang sarili mong dangal para sa isang taong hindi man lang alam ang kahulugan ng salitang pagpapahalaga? Sa bawat patak ng luha na hindi lumabas sa kanyang mga mata, isang pangako ang nabuo sa puso ni Mirella. Ngunit sapat ba ang pangakong yon para protektahan sila sa bagyong parating? Sa kabilang dulo ng gusali, isang itim na sasakyan ang naghihintay at sa loob nito, isang tawag ang kailangang sagutin ni Mang Teodoro, isang tawag na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ang bawat patak ng ulan na bumubuhos sa hapong yon ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Mirella. Sa ilalim ng nag-iisang payong na butas-butas pa ang gilid, pilit niyang pinoprotektahan ang kanyang ama. Si Mang Teodoro ay tahimik lamang na naglalakad. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay lumulubog sa bawat lubak na puno ng putik. Walang imik ang matanda, ngunit ang higpit ng kapit niya sa braso ng anak ay sapat na upang maramdaman ni Mirella ang panginginig nito. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang binuhat nila mula sa opisina ni Ruben. Nang makarating sila sa harap ng kanilang bahay, ang bahay na itinuring ni Mirella, nakuta ng kanilang pagmamahalan, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang gate ay nakabukas ng malawak. Sa labas, nakatambak ang ilang itim na plastic bag na punong-puno ng mga gamit. Ang ilan sa mga damit ni Mirella ay nakalabas pa, nababasa ng ulan at natatapakan ng putik. Sa pintuan, nakatayo si Doña Esmeralda, ang ina ni Ruben. Nakasuot ito ng mamahaling sutla at may hawak na abaniko, tila diring-diri sa hanging nalalanghap sa tapat ng tahanan. Mabuti naman at dumating na kayo, bungad ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng panguuri. Para hindi na mahirapan ang mga tauhan ko na ilabas ang mga basurang ito. Nakakalat lang sa loob, parang ang dumi-dumi tuloy tingnan ng bahay ng anak ko. Mama! Ano pong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Mirella.
Sinubukan niyang lumapit para abutin ang kamay ng biyenan para magmano, ngunit mabilis itong umiwas na tila natatakot mahawahan ng kung anong sakit. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Wala ka ng pwesto sa pamilyang ito, asik ng matanda. Tumingin siya kay Mang Teodoro na noon ay nakatayo lang sa gilid. Hawak ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa nara. At ikaw, Teodoro, mahiya ka naman sa sarili mo. Masyado mo nang pinabigatan ang anak ko. 10 taon ninyong hinigop ang yaman ni Ruben. Ngayong may mas deserving na babae na para sa kanya, matuto kayong lumugar. Isama mo na itong anak mong martir at umalis na kayo bago ko patawagin ang mga barangay tanod para kaladkarin kayo. Mama, nagkakamali po kayo. Pagmamakaawa ni Mirela, ang mga luha niya ay humahalo na sa ulan. Ako ang nagbenta ng mga huling ari-arian namin para sa puhunan ni Ruben. Hindi kami palamunin. Tumahimik ka, putol ni Esmeralda. Ang puhunan na sinasabi mo ay barya lang kumpara sa nawawala sa anak ko dahil sa pagiging malas mo. Look at you, Mirela. You look like a beggar. My son deserves a queen, someone like Lara. Hindi isang babaeng amoy kusina at may amang ulyanin. Sa gitna ng panlalait, nanatiling kalmado si Mang Teodoro. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapayapaan, ay nagkaroon ng isang kakaibang ningning, isang talim na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang maliit na kahon. Ito ang kahon na naglalaman ng kanyang nakaraan, ang nakaraang ipinangako niyang hindi na muling bubuksan kung hindi lamang para sa kaligtasan ng kanyang anak. Marahang hinawakan ni Teodoro ang kamay ni Mirela. Anak, tama na. Huwag kang mamalimos ng pag-ibig sa mga taong hindi alam ang halaga ng katapatan. Tara na. Pero tay, saan tayo pupunta? Gabi na, maulan. Bulong ni Mirela, ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa. Eksaktong tumigil ang isang marangyang sasakyan sa harap nila. Bumaba si Ruben may hawak na payong at mabilis na tiningnan ang eksena. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata nang makita ang asawang basang-basa sa ulan. Lumapit siya kay Mirela, hindi para damayan, kundi para tapusin ang lahat. Bakit nandito pa kayo? I thought my mother was clear enough. Malamig na wika ni Ruben. Ruben, please! Kahit si tatay lang. Patuluyin mo muna si tatay, kahit ngayong gabi lang. May sakit siya. Hindi niya kaya ang lamig. Pagsusumamo ni Mirela, lumuhod siya sa putikan. Hinahawakan ang binti ng asawa, ngunit marahas siyang itinulak ni Ruben. Hindi ko na problema yan. You are no longer my wife. At ang matandang yan, he's nothing to me. Hinubad ni Ruben ang kanyang suot na mamahaling relo at tiningnan ng oras. Pagkatapos, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na nagpakislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang wedding ring ni Mirela na naiwan nito sa banyo kanina. Since mahilig ka namang mamalimos, heto. Kunin mo ito. Ito na ang huling ibibigay ko sa'yo. Wika ni Ruben bago walang pakundangan na ibinato ang sing-sing sa gitna ng kalsadang puno ng maduming tubig at putik. Sinundan ni Mirela ng tingin ang sing-sing, ang simbolo ng 10 taon niyang katapatan, habang lumulubog ito sa burak. Ang kanyang puso ay tila tumigil din sa pagtibok. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang pagkatao ni Mirela ay unti-unting nabubuo muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito gawa sa pag-ibig, kundi sa isang matigas na pader ng pait at paninindigan. Habang papaalis ang sasakyan ni Ruben at habang nakasara ang pinto ng kanilang dating tahanan, naiwan ang mag-ama sa gitna ng dilim. Isang sasakyang militar na walang plaka ang dahan-dahang tumigil sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa kanila. Binuksan ni Mang Teodoro ang kanyang maliit na kahon sa ilalim ng ulan. Sa loob nito, hindi gamot ang kinuha niya, kundi isang gintong medalyon at isang lumang cellphone na tila ngayon lang muling binuhay. General,
Isang boses mula sa kabilang linya ang narinig, puno ng paggalang at takot. Tumingin si Teodoro sa anak niyang wasak na wasak, pagkatapos ay tumingin sa bahay na kumukutitap sa karangyaan ni Ruben. Ihanda ninyo ang lahat. Seryosong utos ng matanda. Ang leon na matagal nang natutulog, kailangan ng gumising para sa kanyang kaisa-isang anak. Sino ang mga taong nasa loob ng itim na sasakyan at anong kapangyarihan ang tunay na itinatago ng isang pabigat na matanda? Huwag mong ituring na kawalan ng mga taong kailanman ay hindi ka pinahalagahan, Mirella. Ang ginto, kahit ibaon sa putik, ay mananatiling ginto. Pero ang basurang binihisan ng mamahaling tela, mananatiling basura sa ilalim ng liwanag. Ang boses ni Mang Teodoro ay hindi na ang boses ng isang matandang nanginginig sa takot. Ito ay isang boses na may awtoridad, isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim at matapang na nakaraan. Habang nakatayo sila sa gilid ng kalsada, basang-basa at pinagtitinginan ng mga dumadaan, tinitigan ni Mirella ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita niya ang tuwid na tindig nito, ang tindig ng isang lalaking hindi yuyuko sa kahit na kanino. Ang itim na sasakyang militar na tumigil sa kanilang tapat ay hindi naglabas ng mga kaaway. Sa halip, 4 na lalaking nakasuot ng barong at may tindig sundalo ang mabilis na bumaba. Hindi sila nag-atubiling mabasa ng ulan. Sabay-sabay silang humarap kay Mang Teodoro at yumukod ng malalim. Isang pagpupugay na tila iniaalay lamang sa isang hari. General, handa na po ang lahat. Paumanhin po at natagalan kami. Wika ng isa sa mga lalaki, ang boses ay puno ng panginginig dahil sa labis na paggalang. Hindi makapaniwala si Mirella sa kanyang nakikita. Ang kanyang ama, ang lalaking tinawag ni Ruben na pabigat. Ang lalaking pinaglinis ni Doña Esmeralda ng sahig noong nakaraang buwan ay tinatawag na general ng mga taong mukhang makapangyarihan at mayayaman. Ang lunchbox na kanina ay hawak ni Mirella ay tila naging isang malupit na paalala ng kanyang kamangmangan. Sa 10 taon ng kanyang pagpapakababa bilang asawa ni Ruben, nakalimutan na rin niya kung sino ba talaga ang kanyang pinagmulan. Dahan-dahang pumasok ang mag-ama sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay amoy katad at may katahimikang tila bumabalot sa kanila mula sa magulong mundo sa labas. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa bahay ni Ruben, tiningnan ni Mirella ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay madumi mula sa pagkakalkal sa putik kanina. Sinusubukang hanapin ang singsing na itinapon ng kanyang asawa. Bakit, Tay? Bakit ngayon lang? Tanong ni Mirella. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Bakit hinayaan mong insultuhin kanila ng ganoon? Bakit hinayaan mong maging alipin tayo sa sarili nating buhay? Huminga ng malalim si Teodoro at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay naglalabo dahil sa agos ng ulan. Dahil ang akala ko, iyon ang magpapasaya sa iyo, anak. Nangako ako sa nanay mo, bago siya mamatay, nahahayaan kitang bumuo ng sarili mong pamilya nang walang anino ng aking nakaraan. Inisip ko na kung magpapakumbaba ako, matututo si Ruben na pahalagahan ang kabutihan mo. Pero nagkamali ako. Ang kabutihan, kapag ibinigay sa taong walang dangal, ay itinuturing nilang kahinaan. Andindiya. Nanariwa sa isip ni Mirella ang lahat ng mga sandaling pinagtawanan si Teodoro sa mga family dinner. Naalala niya ang mukha ni Ruben habang sinasabihan ng kanyang ama na huwag gagamit ng magarang kubyertos dahil baka mabasag nito. Ang bawat alaala ay tila isang latay ng latigo na ngayon lang nagdurugo ng husto. Ang sakripisyo ng kanyang ama ay napakalalim, mas malalim pa sa pag-ibig na ibinigay niya kay Ruben. Hindi ko alam na ganoon kalakas ang kapangyarihan mo, Tay. Hikbi ni Mirella.
Hindi kapangyarihan ang mahalaga, Mirela. Ang mahalaga ay ang mga taong tapat sa'yo dahil sa iyong paninindigan. Sagot ni Teodoro. Inabot niya ang isang tablet mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Sa screen, makikita ang mga live feed ng mga stock market at ang listahan ng mga investor ng kumpanya ni Ruben. Simula bukas, malalaman ni Ruben kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng sandigan. Isang tawag ko lang, kusa nang guguho ang kanyang kumpanya dahil ang pundasyon nito ay utang na loob sa mga taong binuo ko. Samantala, sa loob ng mainit at marangyang mansyon, masayang nagdiriwang si Ruben at Lara. Nagbukas sila ng isang bote ng mamahaling wine. Hindi alintana ang mag-amang pinalayas nila sa gitna ng bagyo. Finally, babe, wala na ang pabigat sa buhay mo, sabi ni Lara habang humihilig sa balikat ni Ruben. Ngayon, maaari na nating ilagay ang kumpanya mo sa listahan ng pinakamalalaki sa bansa. Walang makakapigil sa atin. Tumawa si Ruben, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Mirela was a mistake. Isang malaking pagkakamali na inabot ng 10 taon. I deserve this freedom. Ngunit sa gitna ng kanilang paghalakhak, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila may isang malaking presensya na bumabalot sa buong gusali. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Ruben habang kinakapa ang kanyang cellphone sa dilim. Hindi niya alam, sa labas ng kanyang gate, isang hukbo ng mga abogado at auditor ang naghahanda na para sa pagsikat ng araw. Isang gabi na lamang ang natitira para sa kanyang imperyo. Sa loob ng sasakyan ni Teodoro, inihilig ni Mirela ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit may isang bagong damdamin na umuusbong sa kanyang dibdib. Ang pag-asa na baka sa gitna ng pagkawasak ng kanyang kasal ay mahanap niya ang nawawalang bahagi ng kanyang sarili. Tay, tawag ni Mirela, gusto ko pong makita ang lahat ng mawawala sa kanya. Gusto ko pong maramdaman niya ang bawat sentimo ng sakit na ibinigay niya sa inyo. Tumingin si Teodoro sa anak at marahang hinaplos ang buhok nito. Hindi na kailangan, anak. Kapag ang tadhana na ang naningil, mas masakit pa ito kaysa sa anumang sampal. Sino ang unang taong tatalikod kay Ruben kapag nagsimula na ang pagguho? At kaya nga ba ni Mirela na panindigan ang kanyang desisyon kapag nakita na niyang nagmamakaawa ang lalaking minahal niya? Ang bawat sandaling hindi ka nagsasalita para sa iyong sarili, Mirela, ay parang pagpayag na rin na ibaon ka nila ng buhay. Huwag mong hayaang ang kabaitan mo ang maging sarili mong hukay. Ito ang mga salitang nagpaalingaw-ngaw sa isip ni Mirela habang nakatingin siya sa salamin ng isang silid na hindi niya inakalang muling makikita. Malinis ang paligid, amoy sariwang lavender, at ang mga puting kurtina ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa labas. Malayo ito sa ingay at gulo ng mansyon ni Ruben, ngunit sa kabila ng karangyaan ng bagong paligid, ang kanyang mga mata ay nananatiling may bakas ng pamamaga, isang mapa ng mga luhang ibinuhos niya sa loob ng 10 taon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang umaga ni Ruben ay hindi naging kasing payapa ng kanyang inaasahan. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay tila isang babala sa halip na pag-asa. Habang dahan-dahang gumigising si Ruben, ramdam niya ang kagaanan ng loob dahil sa wakas ay wala na ang pabigat sa kanyang buhay. Sa tabi niya, mahimbing pang natutulog si Lara, ang babaeng inakala niyang magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ang katahimikan ng silid ay binasag ng pagyanig ng cellphone ni Ruben sa ibabaw ng side table. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga mensahe ng pagbati. Ito ay isang sunod-sunod na panginginig na tila humihingi ng agarang atensyon. Hello, bakit ka napatawag ng ganito kaaga, Mr. Santillan? Tanong ni Ruben. Ang kanyang boses ay may halong inis dahil sa pagkakaantala ng kanyang pahinga.
Si Mr. Santillan ang kanyang pinakamalaking investor, ang lalaking naglagak ng halos 40% ng kapital ng kumpanya. Ruben, kailangan nating mag-usap. Ngayon din, ang boses ni Mr. Santillan ay hindi ang karaniwang boses na palakaibigan. Ito ay malamig, formal at may halong takot. Inuurong ko na ang lahat ng investments ko sa kumpanya mo. Ang lahat ng kontrata na pinirmahan natin noong nakaraang buwan ay ipapawalang bisa ko na rin simula sa oras na ito. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Ruben. Ano? Hindi mo pwedeng gawin yan. Maganda ang takbo ng kumpanya. We are at the peak of our growth, Mr. Santillan. Anong dahilan? May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, Ruben. At ang isa doon ay ang hindi pagpili ng maling kalaban. Sagot ng matanda sa kabilang linya. Ang taong matagal mong minalit. Ang taong tinawag mong walang silbi. Siya ang dahilan kung bakit ako naging ganito ngayon. At hinding-hindi ko hahayaan na ang isang gaya mo ay patuloy na yumapak sa dangal ng aking general. Bago pa man makasagot si Ruben, naputol na ang linya. Ang tanging maririnig na lamang niya ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Sa bawat segundo, ang kanyang muka ay nawawalan ng kulay. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Hindi pa man siya nakakabawi sa unang sipa ng tadhana. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Doña Esmeralda, ang kanyang ina. Ang mukha nito ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang liham na may tatak ng bangko. Ruben! Anong nangyayari? Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Ang bank accounts natin, frozen na lahat. Pati ang credit cards ko hindi ko magamit kanina nang sinubukan kong mag-order ng almusal. At ang mga guard sa labas, may mga dumating na mga pulis at auditor. Hinahanap kanila. Napatayo si Ruben mula sa kama. Hindi alam kung saan kukuha ng lakas. Hindi ito pwedeng mangyari. Isang gabi pa lang ang nakakalipas. Isang gabi pa lang mula nang palayasin ko si Mirella. Biglang nagising si Lara dahil sa ingay. Babe, anong gulo ito? My accounts are blocked too. I tried to transfer some money to my sister pero ayaw gumana. What's going on? Tiningnan ni Ruben si Lara. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito ang babaeng nakikita niyang katuwang sa tagumpay. Nakikita niya ang isang taong kasama niya sa pagkawasak. Ang ganda ni Lara ay tila naging isang paalala ng kanyang maling desisyon. Habang nagkakagulo sa loob ng mansyon, si Mirella naman ay nakatayo sa tabi ng kanyang ama sa balkonahe ng isang ligtas na kuta. Pinapanood nila ang pagsikat ng araw sa malayo. Hawak ni Mang Teodoro ang isang tasa ng kapeng umuusok pa habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa balikat ng anak. Ang mga unang domino ay nagsimula ng tumba. Anak, mahinang wika ni Teodoro. Naisip mo ba kung ano ang gagawin mo kapag dumating ang oras na wala na siyang matakbuhan? Huminga ng malalim si Mirella. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang leeg kung saan dati ay nakasabit ang isang mumurahing kwintas na ibinigay ni Ruben. Isang kwintas na matagal na niyang itinapon sa basurahan bago sila umalis. Gusto ko lang pong makita ang katotohanan sa kanyang mga mata, Tay. Sagot ni Mirella. Gusto kong makita niya na ang babaeng itinuring niyang basura ay ang parehong babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya. Sa kabilang dulo ng linya ng kuryente, ang mga balita tungkol sa kumpanya ni Ruben ay nagsimulang kumalat sa mga balita. Isang malaking eskandalo tungkol sa katiwalian at tax evasion ang biglang lumutang. Mga ebidensyang matagal nang nakatago, ngunit ngayon lamang inilabas ng mga taong tapat kay General Teodoro. Habang ang imperyo ni Ruben ay unti-unting lumulubog sa harap ng kanyang mga mata, isang itim na envelope ang iniwan sa kanyang pintuan. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may nakasulat na iisang pangungusap sa Tagalog
na nagpatingkad sa kanyang takot. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng dangal. Sino ang susunod na tatalikod kay Ruben sa gitna ng kanyang pagbagsak? At hanggang kailan kakayanin ni Lara na manatili sa tabi ng isang lalaking wala na kahit isang sentimo sa bulsa? Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay hawak mo ang mundo sa iyong mga palad? Isang gabi pa lang ang nakakalipas, Ruben, pero nagmumukha ka na agad basang sisiw. Ang boses ni Lara ay hindi na ang malambing na bulong na nakasanayan ni Ruben. Ito ay naging isang matinis at mapanuyang sigaw na humihiwa sa katahimikan ng kanilang marangyang sala. Nakatayo si Lara sa harap ng kanyang mga maleta, mabilis na isinisiksik ang mga mamahaling bag at alahas na binili ni Ruben para sa kanya noong nakaraang buwan. Ang pag-ibig na ipinangako nito ay tila naging isang mabilis na transaksyon na ngayon ay wala ng halaga. Napatulala si Ruben. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng alak. Ngunit kahit ang espiritu ng inumin ay hindi kayang patigilin ang pangangatog ng kanyang tuhod. Lara, sandali. Ayusin ko ito. It's just a temporary setback. Babalik din ang mga investors. Kailangan ko lang makausap ang tamang tao. Tamang tao? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lara. Gising, Ruben. Wala nang tamang tao para sa'yo. Lahat ng tinatawagan mo, hindi na sumasagot. Ang kumpanya mo ay parang isang barkong mabilis na lumulubog at wala akong balak na sumama sa'yo sa ilalim ng dagat. I deserve a life of luxury, hindi ang makasama ang isang lalaking wala ng credit card. Sa kabilang bahagi ng mansyon, maririnig ang hagulgol ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay nakaupo sa sahig ng kanyang walk-in closet. Yakap-yakap ang kanyang mga koleksyon ng mga mamahaling gown na tila ba ang mga telang yon ang tanging magliligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Ang aking mga alahas, ang aking reputasyon. Paano ko ito ipapaliwanag sa mga kaibigan ko sa charity circle? Ruben, gawin mo ang lahat. Tawagan mo si Mirella. Baka sakaling maawa siya at pabalikin ang mga investors. Si Mirella? Bulong ni Ruben. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pagkatapos ko siyang hiyain sa harap ng lahat, pagkatapos ko siyang itapon sa gitna ng ulan, sa tingin niyo ba ay ganoon siya kahangal para bumalik? Habang ang kaguluhan ay bumabalot sa tahanan ng mga Valdez, si Mirella ay nakatayo sa isang malawak at tahimik na hardin. Ang hangin dito ay sariwa, amoy basa pang lupa at mga namumukadkad na bulaklak. Malayo ito sa amoy ng polusyon at ingay ng syudad. Sa kanyang tabi, si Mang Teodoro ay abala sa pagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang boses ay mahinang sumasabay sa huni ng mga ibon. Tumigil ang matanda at tumingin sa anak. Napansin niya ang malalim na pag-iisip ni Mirella. Anak, ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang kaaway mo ang mamamatay. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Hindi po galit ang nararamdaman ko, Tay. Sagot ni Mirella, habang dahan-dahang hinahawakan ang isang talulot ng rosas. Ito po ay isang malalim na pagod. Pagod na nanggagaling sa 10 taon ng pagpapanggap na ayos lang ang lahat. Pagod sa pagprotekta sa isang lalaking hindi naman pala karapat-dapat protektahan. Dito, sa gitna ng katahimikan, naalala ni Mirella ang isang gabi. 7 taon na ang nakalilipas. Nagkasakit noon si Ruben at halos mawalan sila ng pambayad sa upa ng kanilang maliit na apartment. Ibinenta ni Mang Teodoro ang kanyang tanging natitirang medalya ng karangalan upang mabili ang gamot ni Ruben. Walang nakakaalam nito kundi si Mirella. Ang kanyang ama, na noon ay tinatawag ng pabigat ni Ruben, ay tahimik na nagsakripisyo para sa lalaking kalaunan ay yuyurak sa kanyang dangal. Ang alaala ng sakripisyong yon ang lalong nagpapatigas sa kalooban ni Mirella. Ang bawat hakbang ng kanyang ama para sa kabutihan ay sinuklian ni Ruben ng kasamaan. Biglang tumunog ang telepono ni Mang Teodoro.
Ang boses mula sa kabilang linya ay seryoso at direkta. General, ang lahat ng ari-arian ni Ruben Valdez ay nasa ilalim na ng sequestration. Ang mansyon na kinatitirikan nila ngayon ay mayroon ng notice of eviction. Sa loob ng 24 na oras, kailangan na nilang lisanin ang lugar. Tumingin si Teodoro kay Mirela at tumango. Ito na ang huling hantungan ng kayabangan. Samantala, sa labas ng mansyon ni Ruben, isang kawan ng mga reporters at cameramen ang nagsisimula ng magtipon. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Golden CEO ay naging pambansang usapan. Ang bawat lihim, ang bawat maling galaw, at ang bawat pangaaping ginawa ni Ruben ay isa-isang lumalabas sa publiko. Sa loob ng madilim na opisina ni Ruben, habang ang kuryente ay naputol na rin dahil sa hindi pagbabayad, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Mirela sa ilalim ng kanyang mesa. Sa litratong yon, pareho silang nakangiti. Wala pang pera, pero puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ruben ang isang malalim na pagsisisi. Isang pagsisisi na tila isang mabigat na bato na nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng malakas. Hindi si Mirela ang pumasok, kundi mga tauhan ng NBI na may hawak na warrant of arrest para sa mga kaso ng estafa at tax evasion. Sa bawat hakbang ni Ruben palabas ng gusali, nararamdaman niya ang mga mata ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ngunit ngayon ay puno ng panghuhusga at pangungutya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang itim na sasakyan sa di kalayuan. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon niya nakita ang mga mata ni Mirela, malinaw, payapa, at wala nang kahit anong bahid ng pagmamahal. Ano ang pakiramdam nang makita ang iyong dating buhay na dahan-dahang lumalayo habang ikaw ay nakakulong sa likod ng rehas ng iyong sariling mga kasalanan? At kaya nga ba ni Lara na panindigan ang kanyang pag-alis kapag nalaman niyang pati siya ay kasama sa imbestigasyon ng mga iligal na gawain ni Ruben? Ang pinakamasakit na pagbagsak, Ruben, ay hindi yung galing ka sa wala at nanatiling wala. Ang pinakamasakit ay yung nasa itaas ka na, pero dahil sa sarili mong kayabangan, ikaw mismo ang pumutol sa mga kable na humahawak sa iyong kinalalagyan. Ang mga salitang ito ay tila mga aninong bumubulong sa isip ni Ruben habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng isang pampublikong banyo. Wala na ang marangyang kwarto ng kanyang mansyon. Nakalabas siya pansamantala sa kulungan dahil sa piyansang binayaran ng huling perang itinago ng kanyang ina. Ngunit ang kalayaang ito ay tila isang mas malupit na bilangguan. Ang kanyang mamahaling tuksido ay may gusot na at ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog na tila hindi na kayang burahin ng kahit anong hilamos. Ngayong gabi, ang Annual Builders Gala, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga negosyante at opisyal ng gobyerno. Sa desperasyon ni Ruben, inisip niyang ito ang huling pagkakataon upang makiusap sa kanyang mga dating koneksyon. Inisip niya na kung makakausap niya ang Secretary of Defense, ang taong matagal na niyang pinapadalhan ng mga regalo, ay baka maisalba pa ang kanyang gumuguhong imperyo. Sa kabilang bahagi ng ballroom, ang ingay ng mga nag-uumpugang basong kristal at ang banayad na tugtog ng biolin ay bumubuo ng isang kapaligirang puno ng kapangyarihan. Ngunit ang bawat tawanan ay tila naging isang pananabutahe sa pandinig ni Ruben nang makita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao sa malayo. Hindi siya makapaniwala. Si Mirela. Nakatayo si Mirela sa gitna ng bulwagan, suot ang isang simpleng terno na kulay asul, na tila kinuha ang kulay ng malalim at payapang dagat. Wala na ang bakas ng pagod at haggard na hitsura na madalas ireklamo ni Ruben. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mahinhin ngunit matapang na mukha. Sa kanyang tabi,
Si Mang Teodoro ay hindi na ang matandang nakayuko at mukhang sakitin. Suot nito ang kanyang puting degala na uniforme ng militar na may mga makukulay na medalyon na kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier. Lahat ng mga matataas na opisyal, ang mga taong binalewala, ang mga tawag ni Ruben nitong mga nakaraang araw ay isa-isang lumalapit sa mag-ama. Ang bawat paglapit nila ay may kasamang malalim na pagyuko at mahigpit na pakikipagkamay kay Teodoro. Hindi napigilan ni Ruben ang kanyang sarili. Sa gitna ng galit at inggit, lumakad siya patungo sa kinaroroonan ni Mirela. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa natitirang hibla ng kanyang dangal. "Mirela!" Ang sigaw ni Ruben ay bumasag sa mahinhin na usapan sa kanilang paligid. Ang mga tao ay nagsimulang tumingin, ang ilan ay may halong pandidiri, ang iba naman ay may halong awa. "So ito pala ang plano mo? Ang gamitin ng tatay mo para sirain ako? Akala ko ba ay mabuti kang tao? Pero heto ka, nagpapakasasa sa atensyon habang ako ay pinapabagsak ninyo." Humarap si Mirela sa kanya. Walang gulat sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pag-unawa na tila tinitingnan ng isang batang nagwawala sa gitna ng kalsada. "Hindi ka namin sinisira, Ruben. Sinisira mo ang sarili mo. Ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon ay bunga ng bawat pagpili mo na manakit ng ibang tao para lang umangat. Huwag mo akong pangaralan." Bulyaw ni Ruben, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. "General ka pala, Teodoro. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong tratuhin kitang parang katulong? Pinaglaruan niyo ako." Dahan-dahang humakbang pasulong si Mang Teodoro. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. "Hindi kita pinaglaruan, Ruben. Ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako, ang aking anak. Pinagkatiwalaan kita na aalagaan mo ang kanyang puso. Pero tinrato mo siyang parang basahan. Hinayaan ko ang iyong mga pangiinsulto sa akin dahil inisip ko na baka sakaling matuto kang maging lalaki. Pero napatunayan mong hindi mo deserve ang kahit isang minuto ng pasensya ko." Eksaktong lumapit ang Secretary of Defense, si Secretary Ariola, at tumayo sa tabi ni Teodoro. Tiningnan niya si Ruben ng may matinding lamig. "Mr. Valdez, I suggest you leave this place quietly. You are no longer welcome here. In fact, ang lupaing kinatitirikan ng kumpanya mo, ang general, ang nagmamay-ari ng kalahati niyan sa ilalim ng isang legacy land title. Simula bukas, ang lease mo ay kanselado na." Tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Ruben. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa sahig ay naging hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Sa harap ng lahat ng taong gusto niyang hangaan siya, doon siya nagmukhang pinakamaliit na tao sa mundo. Tiningnan ni Mirela ang asawa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malawak na katahimikan. "Sana ay mahanap mo ang kapayapaang hindi mo nahanap sa pera, Ruben. Pero hindi na ako ang magtuturo sa iyo niyan." Tumalikod ang mag-ama at dahan-dahang lumakad palayo. Iniwan si Ruben na nakaluhod sa gitna ng bulwagan habang ang mga tao ay nagsisimula nang bumalik sa kanilang mga usapan, na tila ba ang isang bumagsak na hari ay isa lamang mantsa sa kanilang magarang gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluhod, nakita ni Ruben si Lara sa kabilang bahagi ng ballroom, nakakapit sa braso ng isang mas matanda at mas mayamang negosyante. Ang huling saksak sa kanyang puso ay hindi nanggaling sa kanyang mga kaaway, kundi sa babaeng inakala niyang tunay na nagmamahal sa kanya. Ano ang gagawin ni Ruben ngayong pati ang huling taong inaasahan niyang dadamay sa kanya ay tuluyan na ring tumalikod? At anong bagong yugto ang naghihintay kay Mirela ngayong ganap na niyang naibalik ang dangal ng kanyang ama? Ang pagtangis ay hindi katapusan, Ruben. Ito ay isang pagkakataon
para sa paglilinis ng kaluluwa. Ang mga salitang ito ay tila bumubulong sa bingi. Si Ruben, na ngayon ay nakaupo sa isang sulok ng abandonadong warehouse na dati niyang pinagmulan ng kanyang kayamanan, ay nakakapit sa isang bote ng alak na halos ubos na. Ang lamig ng semento sa ilalim niya ay parang nangingibabaw sa lamig ng kanyang puso. Ang mga bulong ng reporter na kanyang narinig kanina sa labas ng gusali, mga bulong tungkol sa pagkakakulong ng kanyang mga business partners, tungkol sa pagkawala ng mga papeles na magpapatunay sa kanyang mga kasalanan, ay tila mga multong bumabagabag sa kanya. Sa kabilang banda, malayo sa lungsod na ito, sa isang payapa at berdeng hardin, si Mirela ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang ama ay nakaupo sa tabi niya, tahimik na nagbabasa ng isang lumang libro tungkol sa kasaysayan ng militar. Ang dating pagkapasigla ng kanyang puso ay napalitan ng isang malalim at kumpiyansang kapayapaan. "Tay," tawag ni Mirela. Ang kanyang boses ay mahinahon at may halong pagtataka. "Kailan niyo po plano sabihin ang buong kwento? Paano po ninyo nakamit ang lahat ng ito?" Ngumiti si Mang Teodoro, isang ngiti na puno ng hiwaga at karunungan. "Ang kwento ko, anak, ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa mga prinsipyong pinanindigan ko noon at ngayon ay pinaniniwalaan mong muli. Ginawa ko ang lahat para maprotektahan ka sa nakaraan. Ngayon, hahayaan naman kitang buuin ang sarili mong kinabukasan." Hindi pa man nakakasagot si Mirela, isang sasakyan ang huminto sa labas ng hardin. Bumaba ang Secretary of Defense, si Secretary Ariola, kasama ang ilang tauhan nito. Hindi nagbabago ang mukha ni Teodoro. Tila alam na niya ang pagdating nito. "General," magalang na bati ni Ariola. "Napadalhan na namin ang mga tauhan mo ng mga order, ang mga papeles na kailangan mo para sa pag-claim ng lupa ng Valdez Company ay inihanda na." "Salamat, Secretary," sagot ni Teodoro. "Ang mahalaga ngayon ay ang kapayapaan ng aking anak. Ang kayamanan ay pandaraya lamang kung wala kang mapaglalagyan ng iyong puso." Samantala, sa kanyang abandonadong taguan, nakakita si Ruben ng isang lumang litrato. Ito ay litrato nila ni Mirela noong mga unang taon pa lang ng kanilang pagsasama. Mga taon kung kailan ang kanilang mga ngiti ay tunay, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa tabi ng litratong ito ay nakapatong ang isang maliit na papel na nakasulat sa halos hindi na mabasa dahil sa pagkatusok-tusok ng luha. Ito ay sulat ni Mirela noong mga unang buwan ng kanilang kasal, isang sulat kung saan ipinapahayag niya ang kanyang paniniwala sa kakayahan ni Ruben at ang kanyang walang sawang suporta. Binasa niya ito muli at sa bawat salita, ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila lalong bumigat. Naramdaman niya ang alabok na dahan-dahang bumabalot sa kanyang mundo. Ang mga dating alaalang nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay nagiging sanhi ng kanyang pagkakapako sa lupa. Sa kabilang banda, si Lara, na ngayon ay naninirahan sa isang maliit na apartment na tila hindi tugma sa kanyang mga pangarap, ay nakatitig sa kanyang cellphone. Nakatanggap siya ng balita na ang mga alahas na binili ni Ruben para sa kanya ay nakumpiska na bilang bahagi ng investigasyon. Ang kanyang mga kilos ay nagdulot hindi lamang ng pagbagsak ni Ruben, kundi pati na rin ng pagkasira ng kanyang sariling kinabukasan. Isang taxi ang huminto sa tapat ng kanyang apartment. Bumaba ang isang lalaki, isang dating kasamahan ni Ruben sa kumpanya, na ngayon ay isa na ring whistleblower. "Lara," wika ng lalaki. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Alam ko ang lahat. Ang mga utos mo, ang mga liham na pinadala mo para lalong mapabilis ang pagguho ni Ruben. Lumapit ka sa akin kung gusto mong mabawasan ang parusa mo. Ang kooperasyon mo, ang tanging pag-asa mo." Napapikit si Lara. Ang kanyang ambisyon na maging mayaman at makapangyarihan ay nagdulot lamang sa kanya ng pagkawasak. Habang nagsisimula nang bumangon ng bagong umaga para kina Mirela at Mang Teodoro, si Ruben
ay nanatiling nakalubog sa kanyang kawalan. Hindi pa natatapos ang kanyang pagsubok. Ang tunay na paglilinis ng kaluluwa ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng lahat ng material na bagay. Ito ay ang pagharap sa sarili mong pagkakamali nang walang anumang pagkukunwari. Handa na ba si Ruben na harapin ang kanyang mga multo? At sa wakas, ano ang magiging papel ni Mirela? Bilang tagapamasid lamang ba ng paghihirap ng kanyang dating asawa? O mayroon pa ba siyang itinatagong mensahe para sa lalaking minsan niyang minahal? Anak, wala na tayong makain. Ang huling piraso ng alahas ko, binili lang ng barya sa sanglaan dahil sa mga gasgas nito. Paano tayo mabubuhay ng ganito? Ang tinig ni Doña Esmeralda ay hindi na ang tinig ng isang reyna na nag-uutos sa kanyang palasyo. Ito ay naging isang basag at nanginginig na daing ng isang matandang babaeng hindi alam kung paano harapin ang bukas ng walang yaman. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa loob ng isang madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na pabahabahagyang kumukurap. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ay tila sumasakal sa kanila. Ang bawat subo ng tuyong tinapay ay tila nagiging lason sa lalamunan ni Ruben. Nakatingin siya sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito nang walang kolorete. Punong-puno ng takot, kawalan ng pag-asa at sisi. Ang mansyon na dati nilang tinitirhan ay tila isang malayo at malabong panaginip na. Ayusin mo ito, Ruben. Hanapin mo si Mirela. Lumuhod ka kung kailangan. Hindi ko kayang tumanda sa ganitong lugar. Patuloy ni Esmeralda, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng anak. Ang mga kuko ay bumaon sa balat ni Ruben. Hindi sumagot si Ruben. Inalis niya ang kamay ng ina at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa makipot na pasilyo ay may kasamang tunog ng pagkalas ng mga lumang kahoy. Paglabas niya sa kalsada, ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng araw ay tila sumusumbat sa kanya. Wala na ang kanyang draper, wala na ang malamig na aircon ng kanyang sasakyan. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling anino na tila pilit ding kumakawala sa kanya. Samantala, sa isang foundation para sa mga matatandang inabandona, si Mirela ay abalang nag-aayos ng mga relief goods. Ang kanyang mukha ay may malinis na ganda, hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa liwanag ng isang kaluluwang malaya na. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Salamat, Hija. Napakabuti ng puso mo. Wika ng matanda. Ngumiti si Mirela. Isang tunay at payapang ngiti. Naalala niya kung paanong ang kanyang kabutihan ay itinuring na kahinaan ni Ruben. Ngunit dito, sa piling ng mga taong walang-wala, ang kanyang kabutihan ay itinuturing na kayamanan. Kinuha niya ang isang basong tubig at iniabot sa matanda. Ang kanyang mga kilos ay puno ng ingat at pagmamahal. Napatingin siya sa kanyang mga daliri. Wala na roon ang peklat ng pait. Tanging ang malinis na balat na handang humawak sa bagong yugto ng kanyang buhay. Mirela, tawag ni Mang Teodoro mula sa malayo. Nakasuot ang matanda ng isang simpleng polo shirt, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matikas. May dumating na sulat mula sa korte. Agad na lumapit si Mirela. Binasa nila ang dokumento. Ang mga auditor at abogado ni Mang Teodoro ay nakatuklas ng isang mas malalim na krimen ni Ruben. Hindi lamang ito estafa o tax evasion. Natuklasan nilang ginamit ni Ruben ang pirma ni Mang Teodoro para sa ilang ilegal na transaksyon sa lupa noong panahong may sakit ang matanda at hindi alam ang kanyang pinipirmahan, identity theft at falsification of public documents. Ito ang huling pako sa kanyang kabaong anak. Seryosong wika ni Teodoro. Kailangan mong tumestigo laban sa kanya. Ang hustisya ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga taong niloko niya gamit ang aking pangalan. Naramdaman ni Mirela ang isang mabigat na timbang sa kanyang dibdib.
Ang tumestigo laban sa lalaking minsan niyang pinangakuang mamahalin sa harap ng dambana ay hindi madali. Ngunit naalala niya ang bawat sipa ni Ruben sa kanyang dangal, ang bawat pagtaboy nito sa kanyang ama. Sa gitna ng ulan, "Gagawin ko po, Tay," sagot ni Mirela. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. "Para sa inyo at para sa sarili ko." Sa kabilang dako, habang naglalakad si Ruben sa isang mataong palengke upang bumili ng murang pagkain, nakita niya sa isang malaking telebisyon sa isang tindahan ang balita. Ang kanyang mukha ay flashed sa screen at sa tabi nito ay ang larawan ni Mirela. Ang headline ay malinaw, "Dating CEO, haharap sa mas mabigat na kaso. Asawa, magsisilbing pangunahing saksi." Nabitawan ni Ruben ang supot na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak ng mga delata sa semento ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang nalalapit na katapusan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanya, bumubulong. Itinuturo ang lalaking nasa balita. Isang puting sobre ang iniabot sa kanya ng isang lalaking nakauniforme na biglang lumitaw sa kanyang harap. Isang subpuena. "Mr. Valdez, magkita tayo sa korte sa susunod na Martes." Malamig na wika ng lalaki bago umalis. Nanginginig na binuksan ni Ruben ang sobre. Sa loob nito, hindi lamang ang utos ng korte ang nakita niya. May isang maliit na piraso ng papel na nakasabit. Isang lumang litrato ng kasal nila na pinunit sa gitna. At ang tanging natira ay ang bahagi ni Mirela na malayo na sa kanya. Kaya nga bang harapin ni Ruben ang mga mata ni Mirela sa loob ng korte? At ano ang gagawin ni Doña Esmeralda kapag nalaman niyang ang tanging paraan para hindi makulong ang kanyang anak ay ang humingi ng tawad sa babaeng tinawag niyang basura? Anong gagawin mo ngayon, Ruben? Tititigan mo na lang ba ang mga dingding na ito habang unti-unti tayong kinakain ng kahirapan? Pumunta ka kay Mirela. Magmakaawa ka. Sabihin mo sa kanya na asawa mo pa rin siya, na may pinagsamahan kayo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumiyok sa gitna ng kanyang pagsigaw. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kumikinang na ginto at diamante, ay nanginginig habang itinuturo ang pinto ng kanilang maliit at baradong paupahan. Ang amoy ng kanal mula sa labas ay pumapasok sa loob, tila nakikipagkumpetensya sa amoy ng lumang kanin na nakahain sa mesa. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang lason na pilit isinusubo kay Ruben. Isang pag-asang alam niyang wala nang basihan. Tumayo si Ruben ng walang kibo. Kinuha niya ang kanyang kupas na jacket at lumabas. Ang bawat hakbang niya sa masikip na eskinita ay may kasamang tunog ng pag-iwas sa mga kalat at dumi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa semento. Ayaw tumingin sa mga taong tila kumikilala sa kanya bilang ang bumagsak na CEO. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang tahimik na opisina ng abogado, nakaupo si Mirela sa harap ng isang tumpok ng mga papeles. Kasama niya si Mang Teodoro, na noon ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang bawat pirma ni Mirela sa mga dokumento ay tila isang huling paalam sa isang bahagi ng kanyang buhay na ayaw na niyang balikan. "Handa ka na ba, Mirela?" Tanong ng kanilang abogado. Ang boses ay puno ng formalidad, ngunit may halong simpatiya. "Ang testimonya mo ang magpapatunay na hindi lang pagtataksil ang ginawa ni Ruben, kundi isang planadong pagnanakaw sa dangal at ari-arian ng iyong ama." Huminga ng malalim si Mirela. Tiningnan niya ang kanyang ama. "Para sa'yo ito, Tay. Para mabura ang lahat ng dumi na pilit nilang ipinahid sa pangalan mo." Nang lumabas si Mirela sa gusali, hindi niya inaasahan ang taong naghihintay sa kanya sa parking lot. Si Ruben. Nakatayo si Ruben sa tabi ng isang lumang poste ng ilaw. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating Ruben na laging nakasuot ng plansadong suit. Ang kanyang polo ay may mantsa, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang muka ay bakas, ang matinding gutom at puyat. Nang makita niya si Mirela,
Agad siyang lumapit, ngunit hinarang siya ng mga bodyguard na inilaan ni Mang Teodoro para sa kanyang anak. "Mirela, sandali lang, pakiusap!" sigaw ni Ruben. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperasyon. "Mirela, huwag mo namang gawin ito. Huwag kang tumestigo laban sa akin. Maawa ka mo, Mombaong. Kahit hindi na sa akin, kahit sa pinagsamahan natin ng 10 taon." Tumigil si Mirela. Pinatigil niya ang kanyang mga bodyguard at hinarap ang lalaking minsan niyang inisip na makakasama niya hanggang sa huling hininga. Pinagsamahan? Ang 10 taon ba na tinutukoy mo ay ang mga taon kung kailan ninanakawan mo ang tatay ko habang may sakit siya? O ang 10 taon kung kailan itinuring mo akong basura habang ginagamit mo ang pera namin para sa babae mo? Nagkamali ako, alam ko. Bulag ako noon, Mirela. Ruben tried to take a step forward, his eyes filling with tears that didn't move Mirela's heart anymore. "Lara left me. Everyone left me. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Pakiusap, bawiin mo ang kaso. Magmula tayo ulit. I'll make it up to you, I swear." Tumingin si Mirela sa mga mata ni Ruben. Naghahanap siya ng kahit katiting na pag-ibig o panghihinayang na dati ay nagpapalambot sa kanya. Ngunit wala siyang nahanap, kundi ang takot ng isang taong ayaw makulong. Ang pag-ibig na binuo niya sa loob ng 10 taon ay tila naging isang tuyong dahon na tinangay na ng hangin. Ang 10 taon na binigay ko sa iyo, Ruben, ay hindi na maibabalik. Pero ang katarungan para sa tatay ko, iyan ang hindi ko hahayaang mawala. Malamig na wika ni Mirela. Huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig para takasan ang parusa mo. Nakakasulasok pakinggan. Mirela, please. Wala na akong kahit ano. Pati si Mama naghihirap na. Pagmamakaawa ni Ruben, luluhod na sana siya sa semento nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Mang Teodoro. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang tunog ng paninindigan. Tiningnan niya si Ruben mula sa kanyang kinatatayuan. Isang tinging puno ng puot, ngunit may halong kapatawaran para sa sarili. Ang isang lalaking walang dangal, Ruben, ay hindi karapat-dapat sa luha ng aking anak. Ang parusang darating sa iyo ay hindi dahil sa amin, kundi dahil sa sarili mong mga kamay. Sumakay na si Mirela sa sasakyan nang hindi na nililingon ng asawa. Habang umaandar ang sasakyan, nakita niya sa side mirror si Ruben na naiwang nakatayo sa gitna ng parking lot, mag-isa, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng mahina, tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang mabilis na motorsiklo ang sumulpot at isang bulto ng tao ang nag-iwan ng isang itim na bag sa paanan ni Ruben. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na nagmula kay Ruben habang tinitingnan ang laman ng bag. Ano ang nakita ni Ruben sa loob ng bag na iniwan sa kanya? At ito ba ay isang tulong mula sa isang kaibigan? O isang mas malalang banta mula sa isang kaaway na matagal na niyang kinalimutan? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang mawalan ng yaman, kundi ang malaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong huling alas ay siya ring magbabaon sa iyo sa hukay. Nanginginig ang mga kamay ni Ruben habang dahan-dahang binubuksan ang itim na bag na iniwan sa kanyang paanan. Ang bawat paghatak niya sa zipper ay tila pagpunit sa kanyang sariling hininga. Inasahan niya ang pera o kahit anong tulong na magliligtas sa kanya, ngunit ang bumulaga sa kanya ay isang tambak ng mga dokumento at isang lumang laptop na pagmamay-ari ni Lara. Sa ibabaw ng mga papel, may isang maikling sulat na may pabango ni Lara. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasulasok. Ruben, huwag kang maging tanga. Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan kasama mo. Ibinigay ko na sa mga awtoridad ang lahat ng recording ng mga usapan natin. Ang laptop na ito ang huling pako sa iyong kabaong. Salamat sa lahat, pero mas mahal ko ang sarili ko
kaysa sa isang talunang tulad mo. Isang hikbi na puno ng pait ang kumawala sa dibdib ni Ruben. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay humalo sa ingay ng ulan na ngayon ay malakas nang bumubuhos. Ang babaeng ipinalit niya kay Mirela, ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ng nakaw na yaman, ay ang siya ring huling saksak sa kanyang likuran. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit na kapilya sa gitna ng foundation, si Mirela ay nakaupo sa harap ng altar. Ang bawat kurap ng apoy, ng mga kandila, ay tila sumasabay sa tahimik na panalangin sa kanyang puso. Walang luha ang pumapatak sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagtanggap sa tadhana. Lumapit si Mang Teodoro at tumabi sa kanyang anak. Anak, ang bagyo ay hindi dumarating para sirain tayo, kundi para linisin ang daan na tatahakin natin. Huminga ng malalim si Mirela. Tay, naalala ko po nung ikinasal kami. Akala ko, sapat na ang pag-ibig ko para punan ang lahat ng kakulangan niya. Pero mali po pala ako. Hindi natin kayang baguhin ang isang taong ayaw magpabago. Dahan-dahang inilabas ni Mirela ang isang maliit na locket mula sa kanyang bulsa, ang tanging alaala ng kanyang ina. Hinaplos niya ang gasgas na ibabaw nito. Ang lamig ng metal ay nagpapaalala sa kanya ng tibay ng kanyang pinagmulan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na para kay Ruben, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Samantala, bumalik si Ruben sa kanilang madilim na paupahan, nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na nakaupo sa sahig at kinakausap ang kanyang sarili habang hawak ang isang basag na salamin. Ruben, anak, kailangan nating mag-ayos. Darating ang mga bisita para sa charity ball. Nasaan ang aking mga diamante? Ang boses ng matanda ay tila nanggagaling sa isang malayong mundo. Ang matinding kahihiyan at kahirapan ay tila tuluyan ng sumira sa katinuan ng dating mapagmataas na ginang. Napaluhod si Ruben sa tabi ng kanyang ina. Ang bawat hagulgol niya ay tila isang paghingi ng tawad sa hangin. Ma, patawarin mo ako. Wala na tayong diamante. Wala na tayong kahit ano. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang paghihirap. Hindi ito ang mga pulis at hindi rin ito si Mirela. Nang buksan ni Ruben ang pinto, tumambad sa kanya ang isang babaeng basang-basa ng ulan, nanginginig, at puno ng pasa ang muka. Si Lara. Ruben, tulungan mo ako. Bulong ni Lara. Ang kanyang boses ay halos mawala na sa panginginig. Hinahabol nila ako. Ang mga taong pinagkakautangan mo. Akala nila, sa akin mo itinago ang pera. Pakiusap, itago mo ako. Napatulala si Ruben. Ang babaeng kamakailan lang ay nagtraidor sa kanya ay narito ngayon. Humihingi ng tulong sa lalaking kanyang sinira. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa likod ni Lara, nakita ni Ruben ang mga anino ng dalawang lalaking dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at puno ng banta sa gitna ng madilim na eskinita. Sino ang mga taong humahabol kay Lara? At ano ang gagawin ni Ruben ngayong ang kanyang kaligtasan at ang kaligtasan ng babaeng nanakit sa kanya ay nakasalalay sa isang mabilis na desisyon. At sa kabilang dako, ano ang gagawin ni Mirela kapag nalaman niyang ang panganib ay hindi pa tapos at maaari pa itong madamay sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo, Lara? Ang bawat pasa sa mukha mo ay tila mga titik ng isang kwentong ikaw mismo ang sumulat. Ang ganda na ginamit mo para manira ng pamilya. Ngayon, ay wala ng silbi sa harap ng mga taong naniningil ng utang. Ang boses ni Ruben ay parang isang malamig na hanging umiihip sa butas-butas na dingding ng kanilang silid. Tiningnan niya si Lara
na nakaluhod sa kanyang paanan, nanginginig, at puno ng takot. Ang dating makinis at mapuputing balat ng babae ay puno na ng galos at ang kanyang mga mata ay tila mga kandilang malapit ng mamatay. Isang malaking kabalintunaan na sa gitna ng kanyang sariling paghihirap, ang babaeng nagtraidor sa kanya ay sa kanya pa rin tumatakbo para sa kaligtasan. Sa labas, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa basang semento ay papalapit ng papalapit. Ang bawat yabag ay tila isang pagbilang ng mga natitirang sandali ng kanilang buhay. Ang amoy ng ulan at kalawang ay humahalo sa amoy ng takot na namumuo sa loob ng maliit na kwarto. "Ruben, pakiusap. Alam kong nagkamali ako," hikbi ni Lara. Ang kanyang boses ay halos isang gasgas na bulong na lamang. "Pero papatayin nila ako. Ang mga taong pinagkakautangan mo, akala nila ay nasa akin ang mga secret accounts mo. I tried to run, pero nahanap nila ako." Isang malakas na paghampas sa pintong gawa sa manipis na kahoy ang nagpayanig sa buong paligid. Ang tunog ng pagkabali ng tabiki ay tila isang hudyat ng kamatayan. "Valdez, lumabas ka riyan. Alam naming nandyan ang babaeng yan." Isang baritonong boses ang sumigaw mula sa labas, puno ng banta at walang anumang bahid ng awa. Napatayo si Ruben, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na noon ay nakaupo sa sulok, nakayakap sa isang lumang manika at tila nasa ibang mundo na ang isip. Ang kanyang ina ay hindi na alam ang panganib na kanilang kinakaharap. "Ma, itago mo ang sarili mo," bulong ni Ruben, kahit alam niyang hindi siya nito naiintindihan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik na silid sa foundation, si Mirela ay nakatitig sa isang lumang litrato ng kanyang ina. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang kumot na nagbibigay sa kanya ng proteksyon, ngunit may isang hindi maipaliwanag na kaba ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala na hindi niya mabasa. Lumapit si Mang Teodoro. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may kasamang bigat ng awtoridad. "Anak, ang gabi ay malalim na. Bakit hindi ka pa natutulog?" "Tay, may nararamdaman po akong hindi maganda," sagot ni Mirela. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa lakit. "Parang may bagyong darating na hindi ko nakikita sa langit." Huminga ng malalim ang general. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumingin sa ilang mensahe mula sa kanyang mga tauhan na nagbabantay sa mga galaw ni Ruben. Ang karma ay isang daluyong, Mirela. Kapag nagsimula itong humampas, lahat ng nasa daanan nito ay madadamay. Ang mga taong pinagkakautangan ni Ruben ay hindi basta-basta. Sila ay mga linta na hindi titigil hanggat hindi nakakakuha ng dugo. "Tay, may panganib po ba sa kanila?" tanong ni Mirela. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng pait at ng likas niyang kabutihan. "Hayaan mong ang tadhana ang gumawa ng kanyang trabaho, anak. Pero naglagay na ako ng dagdag na seguridad dito. Hindi ko hahayaang madumihan ng kahit isang patak ng ulan ang iyong bagong buhay." Wika ni Teodoro. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangakong hinding-hindi mababali. Samantala, sa barong-barong ni Ruben, tuluyan nang nawasak ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaking may malalaking katawan. Ang isa sa kanila ay may hawak na bakal na tubo. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay nagbibigay sa kanila ng mga aninong tila mga dambuhala. "Heto ka lang pala," wika ng pinakapuno nila, habang tinitingnan si Ruben ng may halong panunuya. "Nasaan ang pera, Valdez? O mas maganda, nasaan ang lokasyon ng asawa mong si Mirela? Balita namin, ang tatay niya ay isang mayamang general. Siguradong mas malaki ang makukuha namin sa kanya kaysa sa basura mong buhay."
Naramdaman ni Ruben ang isang matinding lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Ang pagbanggit sa pangalan ni Mirela ay tila isang saksak sa kanyang huling natitirang dangal. Ang bawat sakripisyo ni Mirela para sa kanya, ang bawat luhang iniyak nito, ay dumaan sa kanyang isip na parang isang mabilis na pelikula. "Huwag niyo siyang idadamay." Boses ni Ruben, nanginginig ngunit may isang uri ng paninindigan na ngayon lang niya naramdaman. "Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kunin niyo. Huwag lang siya." Tumawa ang lalaki, isang tunog na parang pagkiskis ng dalawang tuyong kahoy. "Ang asawa mong martir, mukhang mahal mo pa rin siya ha? Pero huli na ang lahat, Ruben. Kung hindi mo maibibigay ang utang mo, kukunin namin ito sa paraang mas masakit." Itinaas ng lalaki ang bakal na tubo. Sa isang sandali, ang mundo ni Ruben ay tila tumigil. Ang bawat pagkakamali niya, ang bawat pagtataksil, at ang bawat sandaling minalit niya ang kanyang pamilya ay tila nagbubunga na sa pinakamarahas na paraan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo. Ang mga lalaki ay panandaliang natigilan, ngunit ang kanilang pinuno ay hindi natinag. Tumingin siya kay Lara na noon ay nakasiksik sa gilid. "Kunin ang babae. Gawin nating pain." Utos nito. Hahabulin na sana ni Ruben ang mga lalaki nang biglang isang sipa ang tumama sa kanyang dibdib na nagpabagsak sa kanya sa sahig sa tabi ng kanyang inang walang malay sa nangyayari. Habang dahan-dahang naglalabo ang paningin ni Ruben, nakita niya si Lara na kinalaladkad palabas. Ang mga sigaw nito ay nilalamon ng ingay ng ulan. Ngunit bago pa man mawalan ng malay si Ruben, narinig niya ang huling salita ng lalaki na nagpabugso ng kanyang huling lakas. "Pumunta tayo sa foundation. Doon natin tapusin ang lahat." Kaya nga bang protektahan ng General si Mirela mula sa mga taong wala nang kinatatakutan? At mayroon pa bang pagkakataon si Ruben na itama ang lahat? O ang kanyang huling desisyon ay magdadala lamang ng mas malaking trahedya sa babaeng tunay na nagmahal sa kanya? "Mirela, huwag kang lalabas. Pakiusap, magtago kayo." Ang boses ni Ruben ay parang isang gurgol ng dugo at hangin. Halos hindi na makalabas sa kanyang lalamunan. Nakadapa siya sa maruming sahig ng kanilang barong-barong. Ang kanyang mukha ay nakalubog sa putikang pumasok mula sa ilalim ng pinto. Ang bawat paghinga niya ay tila isang paghila ng libu-libong karayom sa loob ng kanyang dibdib kung saan tumama ang sipa ng lalaki. Ang kanyang mga daliri ay pilit na gumagapang patungo sa kanyang sirang cellphone, ang huling kasangkapan na maaari niyang gamitin upang itama ang isang pagkakamaling 10 taon niyang binuo. Ang mapait na kabalintunaan ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Noon, ginagamit ni Ruben ang kanyang telepono para utusan si Mirela na lumayo sa kanyang paningin para sabihang huwag siyang iistorbohin dahil nakakahiya ito sa kanyang mga kliyente. Ngayon, sa gitna ng kanyang paghihingalo, ang tanging hiling niya ay marinig muli ang boses ng babaeng kanyang itinapon, hindi para humingi ng tawad, kundi para iligtas ito sa panganib na siya mismo ang nagdala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumasabog na ugat. Naramdaman ni Ruben ang mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang sentido. Humahalo sa lamig ng ulan na tumatalsik sa kanyang balat. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mga dambuhalang handang lumamon sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, ang mukha ni Mirela, ang kanyang nangiting puno ng tiyaga, ang kanyang mga matang puno ng pag-ibig na binaliwala niya, ang nagsisilbing tanging liwanag na nagpapanatili sa kanyang malay. Sa kabilang dako, sa loob ng payapang bakuran ng foundation, ang katahimikan ay tila isang mabigat na presensya. Ang hangin ay hindi na umiihip, tila maging ang kalikasan ay naghihintay sa isang malaking pagsabog. Si Mirela ay nakatayo sa harap ng malaking gate, hawak ang isang susi.
May narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Isang tunog na hindi katulad ng pagpatak ng ulan sa mga dahon. General, may mga sasakyang huminto sa labas. Ulat ng isang gwardiya, ang boses nito ay mahinahon, ngunit may kasamang paghanda. Lumapit si Mang Teodoro sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang tindig ay tila isang matigas na pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Mirela, pumasok ka sa loob ng opisina. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Tay, ano po ang nangyayari? Sino sila? Tanong ni Mirela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ang mga anino ng nakaraan ni Ruben ay narito na, sagot ni Teodoro. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking gate na ngayon ay niyayanig ng isang malakas na paghampas. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong foundation, tila isang hudyat ng digmaan. Sa labas, ang mga lalaking humahabol kay Lara ay naroon na. Kinalaladkad nila ang babaeng halos hindi na makalakad sa takot. Ang kanilang pinuno ay humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay nasisikatan ng ilaw mula sa poste, na naglalantad ng isang mapanganib ng ngiti. General Teodoro, alam naming nandyan ka. Sigaw ng lalaki. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang maruming mantsa sa kapayapaan ng lugar. Ibigay mo sa amin ang kailangan namin at hindi namin sasaktan ang anak mo. Huwag mong hayaang maging biktima si Mirela sa kasalanan ng kanyang asawa. Sa loob ng opisina, narinig ni Mirela ang kanyang pangalan. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang takot na kanina pa niya nararamdaman ay tuluyan ng naging isang ganap na katotohanan. Ngunit sa gitna ng takot na ito, isang kakaibang lakas ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang lakas na nanggagaling sa pagiging anak ng isang sundalo. Kinuha niya ang kanyang cellphone na kanina pa nagvo-vibrate sa ibabaw ng mesa. Isang unregistered number ang tumatawag. Sa kabila ng kaba, sinagot niya ito. Mirela. Ang mahinang boses sa kabilang linya ay halos hindi na makilala. Tumakbo ka. Patawarin mo ako. Tumakbo ka. Ruben? Bulong ni Mirela. Ang tunog ng boses ni Ruben na puno ng pagsisisi at sakit ay tila isang huling hininga na dumaan sa kanyang pandinig. Bago pa man makasagot si Mirela, isang malakas na tunog ng pagkawasak ng gate ang narinig. Ang mga lalaki ay nakapasok na sa loob ng compound. Ang katahimikan ng gabi ay tuluyan ng nilamon ng kaguluhan. Kaya nga bang panindigan ni Mang Teodoro ang kanyang pangako na walang masamang mangyayari sa kanyang anak? At ano ang magiging kapalaran ni Ruben na ngayon ay nakahiga sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak habang ang tanging babaeng minahal niya ay nasa bingit ng panganib dahil sa kanya? Ang bawat yabag ng sapatos sa matigas na semento ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa pintuan ng aking puso. Ito ang tanging naiisip ni Mirela habang nakakulong siya sa loob ng madilim na opisina. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal na gate sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong compound. Isang malakas na dagundong na nagpayanig maging sa mga basong kristal sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat kalansing ng kadena na hinihila sa sahig ay tila isang paalala na ang kapayapaang binuo niya sa loob ng ilang linggo ay isang marupok na pangarap lamang. Hawak pa rin ni Mirela ang kanyang telepono. Ang kabilang linya ay tahimik na. Tanging ang malalim at hirap na paghinga na lamang ni Ruben ang kanyang naririnig. Ang boses na dati ay puno ng kayabangan at panlalait. Ngayon ay punong-puno ng pagmamakaawa at pagsisisi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mirela na ang lalaking minahal niya ng 10 taon ay nagiging totoo. Ngunit sa huli at pinakamadugong sandali ng kanilang kwento. Ruben! Ruben, sumagot ka! Bulong ni Mirela, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pait. Huwag kang bibitiw, pakiusap, manatili kang gising.
Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang tunog ng teleponong bumagsak sa sahig sa kabilang linya, kasunod ang nakatutulig na katahimikan. Sa labas ng opisina, ang boses ng pinuno ng mga maniningil ay muling bumasag sa gabi. General, huwag mo na kaming paglaruan. Ibigay mo na ang anak mo o itong si Lara ang unang magbabayad para sa kasalanan ni Ruben. Narinig ni Mirela ang matinis na tilili ni Lara, isang tunog ng purong takot na humihiwa sa hangin. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Lara, naramdaman ni Mirela ang isang kirot ng awa. Walang sino man ang dapat makaranas ng ganitong uri ng tindi ng karahasan. Dahan-dahang lumapit si Mang Teodoro sa harap ng mga lalaki. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang malamig at walang takot na ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran, ang kanyang tindig ay tila isang matandang punong nara na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Ang akala niyo ba ay pumasok kayo sa isang foundation ng mga mahihina? Ang boses ni Teodoro ay mababa, ngunit may dalang bigat na tila isang paparating na lindol. Ang bawat sentimetro ng lupang inaapakan ninyo ngayon ay binabantayan ng mga taong ang katapatan ay hindi nabibili ng pera. Akala nyo ba ay hindi ko alam ang inyong pagdating? Biglang bumukas ang malalakas na floodlights sa paligid ng compound. Ang nakasisilaw na liwanag ay tumama sa mga mata ng mga lalaki, dahilan upang mapatakip sila ng kanilang mga kamay. Mula sa madidilim na sulok ng hardin, lumabas ang 12 lalaki, mga retiradong sundalo na binuo ni Teodoro bilang security team ng foundation. Ang bawat isa sa kanila ay may tindig na tila handang pumatay para sa kanilang general. Ang tunog ng pagkasa ng mga armas ay tila isang sabay-sabay na click ng metal na bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang tunog ng kaguluhan, kundi ang tunog ng isang organisadong puwersa. Iwan niyo ang babae at bitawan niyo ang inyong mga sandata, utos ni Teodoro. Ngayon din, ang pinuno ng mga lalaki ay napapaatras. Ang kanyang kayabangan ay dahan-dahang napapalitan ng purong takot. Tumingin siya sa paligid at nakitang napapaligiran na sila. General, hindi namin alam. Akala namin ay isa ka lang matandang ulyanin. Iyan ang pagkakamali ninyo at iyan din ang naging pagkakamali ni Ruben, wika ni Teodoro. Ang tingnan ng labas na anyo at balewalain ang dangal na nasa loob. Sa gitna ng tensyon, isang itim na sasakyang militar ang mabilis na pumasok sa compound, kasunod ang mga ambulansya. Ang sirena nito ay tila isang mahabang hagulgol sa gitna ng gabi. Isang tauhan ni Teodoro ang lumapit at bumulong sa kanya. General, nahanap na po namin si Ruben Valdes. Buhay pa siya, pero kritikal ang kanyang kondisyon. Isinusugod na siya sa ospital. Narinig ito ni Mirela mula sa loob ng opisina. Ang kanyang tuhod ay tuluyan ng nanghina at napaupo siya sa sahig. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng pagnanais para sa hustisya ay tila naglaho, napalitan ng isang malalim at nakatutulig na kawalan. Binuksan ni Teodoro ang pinto ng opisina at pumasok. Nilapitan niya ang kanyang anak at binuhat ito mula sa sahig. Tapos na, anak. Ligtas na tayo. Tay. Si Ruben, hikbi ni Mirela, ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat ng ama. Sinubukan niya akong iligtas. Sa hulhuling sandali, sinubukan niyang itama ang lahat. Huminga ng malalim ang general. Ang pagsisisi ay dumarating sa iba't ibang paraan, Mirela. Minsan, kailangan nating mawala ang lahat bago natin makita ang tunay na mahalaga. Habang inilalabas ang mga lalaking nakaposas at habang isinasakay si Lara sa ambulansya dahil sa matinding shock, naiwan ang mag-ama sa gitna ng katahimikan ng foundation. Ngunit ang gabi ay hindi pa ganap na tapos. Isang tawag mula sa ospital ang nagpabago sa timpla ng paligid. Ang doktor ni Ruben ay may kailangang sabihin kay Mirela. Isang katotohanang mas masakit pa
kaysa sa anumang saksak o bugbog na natanggap ni Ruben. Mrs. Valdez, kailangan niyo pong pumunta rito. May isang bagay kaming natuklasan sa katawan ni Ruben na matagal na niyang itinatago sa inyo. Isang bagay na magpapaliwanag kung bakit siya naging ganito nitong mga nakaraang taon. Ano ang lihim na itinatago ni Ruben sa likod ng kanyang mapagmataas na anyo? At sapat ba ang katotohanan ito upang mapatawad ni Mirela ang lahat ng pasakit na idinulot ng kanyang asawa? Ang mga lihim na pinakatinatago natin ay ang mga lihim na pinakamabilis na sisira sa atin mula sa loob. Ang amoy ng ospital ay palaging nagpapaalala kay Mirela ng mga bagay na nais na niyang kalimutan. Ang amoy ng bleach na humahalo sa malamig na hangin. At ang katahimikang binabasag lamang ng pabilis at pabagal na tunog ng mga makina. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang ama ay tahimik na nakatayo sa di kalayuan, nagmamasid na tila isang gwardya sa pintuan ng katotohanan. Lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Ruben. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pag-aalala. Lumapit siya kay Mirela at huminga ng malalim. Mrs. Valdez, nagawa naming patigilin ang internal bleeding ni Ruben mula sa pambubugbog. Ngunit, hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit nasa critical siyang kondisyon. Iniabot ng doktor ang isang folder na naglalaman ng mga MRI scan. Nang isailalim namin siya sa full body scan, natuklasan namin na may malaking tumor na tumutubo sa frontal lobe ng kanyang utak. Base sa sukat nito, matagal na niya itong dala. Ang frontal lobe, ang bahagi ng utak na nagkokontrol sa personalidad, pagdedesisyon at empatiya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mirela. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. Ano pong ibig ninyong sabihin, Doc? Na ang pagiging malupit niya, ang kanyang mga pananakit at kayabangan. Hindi namin masasabi na lahat ng kanyang ginawa ay dahil lang sa tumor. Sagot ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na lamig at pag-unawa. Ngunit ang ganitong uri ng bukol ay kilalang nagdudulot ng matinding pagbabago sa ugali. Ang pagiging agresibo, ang kawalan ng awa, at ang mabilis na pagka-adik sa kapangyarihan. Ito ay mga posibleng sintomas. Alam niya ito, Mrs. Valdez. Natuklasan namin sa kanyang lumang medical records na may unang diagnosis na siya 5 taon na ang nakalilipas. 5 taon. Iyon ang panahon na nagsimulang magbago si Ruben. Mula sa isang lalaking nagsusumikap para sa pamilya, unti-unti itong naging halimaw na sumisira sa bawat taong nagmamahal sa kanya. Ang mga gabi ng pag-aaway, ang mga sigaw, ang paglapit nito kay Lara, lahat ng iyon ay nagsimula sa parehong panahon. Naramdaman ni Mirela na tila gumuho ang huling pader ng kanyang galit. Ngunit hindi ito napalitan ng pag-ibig. Ito ay napalitan ng isang malalim, madilim na kalungkutan. Pumasok siya sa loob ng ICU. Ang kwarto ay madilim. Pinapaliwanagan lamang ng mga ilaw mula sa mga monitor. Si Ruben ay nakahiga sa kama, balot ng mga benda at nakakabit sa napakaraming tubo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay payapa, tila isang batang pagod na sa pakikipaglaban. Dahan-dahang lumapit si Mirela sa tabi ng kama. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Ruben. Tinitigan niya lang ito. Ang lahat ng luha na akala niya ay naubos na niya ay nagsimulang pumatak muli. Bakit, Ruben? Bulong ni Mirela sa gitna ng katahimikan. Bakit pinili mong sarilinin ang sakit mo? Inisip mo ba na kapag naging halimaw ka, mas madali kitang makakalimutan kapag nawala ka na? O ginamit mo lang ang sakit mo bilang dahilan para ilabas ang tunay na ikaw? Biglang nagkaroon ng mahinang paggalaw sa mga daliri ni Ruben. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang paningin ay malabo at puno ng lito. Nang makita niya si Mirela, isang mabigat na luha ang tumulo mula sa gilid ng kanyang mata. Ang boses niya ay halos isang tunog lamang ng hangin. Mirela,
Patawarin mo ako. Natakot. Natakot ako na maging pabigat sa'yo. Ang salitang pabigat. Iyon ang salitang ginamit niya laban kay Mang Teodoro upang pagtakpan ang kanyang sariling takot. Ginawa niyang pananggalang ang kanyang kayabangan upang hindi makita ng mundo na siya ang tunay na humihina. Hinawakan ni Mirela ang kamay ni Ruben, hindi ang higpit ng isang asawa, kundi ang lambot ng isang taong nagpapaalam. Hindi ka pabigat dahil may sakit ka, Ruben. Naging pabigat ka dahil tinanggihan mo ang tulong ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Dahil pinili mong saktan kami kaysa aminin ang kahinaan mo. Tumingin si Ruben sa kanyang asawa. Nakikita niya sa mga mata ni Mirela na wala ng pag-ibig na natitira, ngunit wala na ring galit. Ito ay ang purong awa ng isang taong malaya na, hayaan mo na akong magpahinga, Mirela. Bulong ni Ruben, ang kanyang hininga ay lalong bumibigat. Ibinalik ko ang kumpanya. Sa foundation ng tatay mo, nasa abogado na ang mga papeles. Ito ang huling sakripisyo ni Ruben, ang kanyang huling hakbang upang ibalik ang dangal na kanyang ninakaw. Sa halip na lumaban sa sakit at sa mga kaso, pinili niyang ipaubaya ang lahat sa babaeng kanyang sinira. Umaasang baka sa ganitong paraan, maiiwan niya ang isang huling magandang alaala. Sa labas ng kwarto, nakita ni Mirela ang kanyang ama. Lumapit siya rito at yumakap ng mahigpit. Tay, pinapatawad ko na siya. Ngumiti ng malungkot ang general at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanyang anak. Ito ay para makalaya ka ng buo. Habang nagsisimula nang bumangon ang araw sa labas ng bintana ng ospital, isang mahabang at walang patid na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa monitor sa kwarto ni Ruben. Ang linya sa screen ay naging tuwid. Tapos na ang paghihirap ni Ruben, ang kanyang kayabangan, ang kanyang mga kasalanan, at ang kanyang sakit ay ibinaon na lahat sa katahimikan ng umaga. Ngunit ano ang bagong simula na naghihintay para kay Mirela ngayong ang anino ng kanyang asawa ay tuluyan ng naglaho. Ang panahon ay isang tahimik na manggagamot, hindi nito binubura ang mga peklat ng nakaraan, ngunit tinuturuan tayo nitong hawakan ang ating mga sugat nang hindi na nasasaktan. 1 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Ruben ang mundo. Ang simoy ng hangin sa sementeryo ng araw na yon ay banayad. Nagpapasayaw sa mga dahon ng malaking punong mangga na nagbibigay lilim sa kanyang puntod. Nakatayo si Mirela sa harap ng sementadong lapida. Suot ang isang simpleng puting bestida. Dahan-dahan siyang yumuko upang ilapag ang isang bungkos ng mga puting rosas. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at payapang pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Pinatawad na niya si Ruben. Ang kapatawarang ito ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang mga gabing umiyak siya ng mag-isa o ang mga araw na niyurakan ang dangal ng kanyang ama. Pinatawad niya si Ruben dahil naintindihan niya na ang galit ay isang kadena na magpapanatili sa kanyang nakakulong sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang sakit sa utak ni Ruben ay nagpaliwanag sa ilan sa kanyang mga naging aksyon. Ngunit ang huling desisyon nito na ibalik ang lahat para sa foundation ay ang tulay na nagbigay ng tuldok sa kanilang kwento. Pinalaya na ni Mirela ang lalaking minsan niyang inibig at kasabay nito, tuluyan na rin niyang pinalaya ang kanyang sarili. Nang tumalikod si Mirela at magsimulang maglakad palayo sa puntod, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Bawat hakbang niya palayo sa lugar na yon ay tila pag-angat ng isang mabigat na angkla. Pagdating niya sa foundation, sinalubong siya ng mga masasayang tinig ng mga matatandang kanilang inaalagaan. Ang perang iniwan ni Ruben at ang lupang binawi ni Mang Teodoro ay ginamit upang patayuin ang isang mas malaking pasilidad. Ang lugar na ito ngayon ay naging isang kanlungan ng pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin, nakita ni Mirela ang kanyang ama. Si Mang Teodoro ay nakaupo sa isang silyang gawa sa ratan,
masayang nakikipag-usap sa ilang mga residente habang nagtuturo kung paano magtanim ng mga gulay. Wala na ang general na kailangang magtago sa likod ng pagiging pabigat. Si Mang Teodoro ngayon ay nag-e-enjoy sa kanyang tunay na pagreretiro na papaligiran ng pagmamahal at respeto. Nang makita siya ng kanyang ama, isang malawak at maaliwalas na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit si Mirela, humalik sa pisngi ng ama at umupo sa tabi nito. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi binili ng salapi, kundi ipinaglaban gamit ang paninindigan at malinis na konsensya. Habang pinagmamasdan ni Mirela ang mga taong nakapaligid sa kanila, nagniningning ang isang mahalagang aral sa kanyang isipan. Ang yaman, kapangyarihan, at katayuan sa lipunan ay mga huwad na Diyos na madaling maglaho sa isang iglap. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa tatak ng kanyang damit o sa kinang ng kanyang alahas, kundi sa kanyang kakayahang manatiling mabuti sa kabila ng pinakamatinding sakit. Natutunan niyang ang pag-ibig sa sarili at sa pamilya ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang panlilinlang ng mundo. Isang babae, minsan man siyang ituring na basura, ay maaaring muling mamukadkad at maging isang reyna ng kanyang sariling kapalaran kapag natutunan niyang bawiin ang kanyang boses. Dito nagtatapos ang kwento ni Mirela at ng kanyang ama. Ang ulan ay huminto na, ang bagyo ay lumipas, at sa huli, ang nag-iisang nanatiling nakatayo ay ang dangal ng isang anak.